Pero grabe ito. Titignan natin yung mga luto dito sa Amadeus Garden na mayroong, ayan, ginataan siya, parang ginataan, no? Ginataang pusi, ayan, pakbet. Ang masarap. Sarap na ano nila, ng ito, pusi. Mayroon siyang bagoong, parang ginisa sa bagoong. Parang ginisa sa bagoong. Sarap, ginataan. Ano yung gusto mo talagang gawin? Tsaka ito kasi yung expertise ko, yung operation ng restaurant. Restaurant. Manila kasi, 20 years ako nag-work sa hotel. Palipat-lipat ng hotel. Ito po tayo mga amigo sa Amadeus Garden sa may Bulacan. At syempre, may palapang na naman. Ang term ko may palapang na naman. Mapagaling po kami sa Casa Gilian, dahil sa Pilipinas. Yung guest po natin ihatid natin sa may Caloocan. So nagawi tayo sa resto ng kanyang pinsan dito sa Bulacan. At eto, meron naman palapang. Meron naman palapang. At ito, meron po tayo ditong tinatawag na sisling ano yan. Ate, andiyan ka na naman pala. Magkakasama na naman tayo. Sumunod ka na naman. Sumunod na naman ako. Oo, sumunod na naman ako. Tapos ayan, meron na pusit, tapos may papakbit. Ayan po. At eto po, eto po ang matindi. Meron tayong imported na waiter. Oo. At saka, ayan, meron crispy pata, pambihirang patis. At busog na, putok-batok na naman. Nandiyan si Ate Rose at saka si Kuya Arnold, si Tedal, Kuya Rowel. Mamaya meron tayong magaganap na na interview. Alam niyo po si Kuya Arnold, sa hindi po nakakaalam. Grabe po ang kanyang ginawa para po sa ibang tao. Mamaya po abangan niyo po pagkatapos po namin kumain at may interview po magaganap. At relate po ako mga amigo sa buhay ni Kuya Arnold na isang nagkatrabaho po sa ospital sa US. So ayan, kain na tayo. At anong pang inaantay? Let us pray. Meron ba? O, sige, abangan natin. Oo. There's more. So, habang mainit. Tapos, mamaya may interview magaganap. Doon tayo sa garden. Umanda si Kuya Arnold. At, grabe. Huwag siya magmalisan. Oo. Kaya, kailangan katabi ka, Ate Rose, para malaman mo kung tama yung sinasabi niya. Oo. Para alam natin kung totoo yung tama yung sinasabi. Pero, grabe ito. Tingnan niyo. Nakatuto. Para nanghihina ka, Kuya Belgian. Ano nararamdaman mo ngayon? Masakit ang likod mo naman? Ayan, masakit daw yung likod niya. So, dahil masakit ang likod mo, ayan. Pasalamat po rin, Lord, sa pagkain na kakain, Lord, sa aming hapag, Lord, na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, Lord, at hindi ka nagsasawa, Lord, sa mga biyaya, Lord, na ibibigay mo sa araw-araw. Kaya, Lord, sa iyo lang po, Lord, ang kapurihan at pasalamat po, Lord. Wala na iba, Lord. Sa pangalan ni Jesus, sa aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Lapangs. Kain. So, titignan natin yung mga luto dito sa Amadeus Garden na mayroong, ayan, ginataan siya, parang ginataan, no? Ginataang pusit at masama rin pakiramdam ni Kuya Belgian. Ayan, pakbet. Ang masarap. May gata siya. Ano? Takbet na si Marvin? Pakbet na yan. Sarap na ano nila? Ng ito, pusit. Mayroon siyang bagoong, parang ginisa sa bagoong. Parang ginisa sa bagoong. Sarap, ginataan. Tikman natin yung sisig nila mga amigo. Sarap. Kain po tayo. Tayo ngayon sa Amadeus Garden at for today's video mga amigo ay makakasama natin ang isa ba? O siyang may-ari pala. Ang manager po ng Amadeus Garden dito sa may Bulacan o owner na si Sir Amadeo. Sir Amado. Mali-mali pa ako. Mali yung aking ba't mainit ako? Pwede ko yata mag-interview. Si Sir Amado po, siya po ang may-ari nito. Gano'n na po katagal yun? Ako po si Kuya Raul ng Pinoy Equatorial Guinea.
Ilang taon na po nga nag-ooperate? 1 year na. 1 year na po nag-ooperate. Tapos kayo po ang may-ari. Sino po ang nagluluto nyo? Nagluluto dito? Eh, kapatid ko sana, kaya lang baha sa Hagunoy, hindi Naka-attend. So ako muna nag-cook ngayon. Kayo muna. Balita ko po yung resto na, balita ko po dati kayo po ay OFW. Oo, OFW ako for more than 10 years. Saan po kayo dati? Sa Middle East, Saudi. Sa Saudi. Galing po ako sa Saudi. Saan kayo Saudi? Sa Arabic. Saan doon? Arabic is between Jeddah and Yambu. Yanbu. Malapit sa Yanbu. Malamig doon sa part na yun. 10 years na siya. At balita ko po dati, after 10 years, bumuwi kayo rito. Oh, yes. Tapos nagtayo daw kayo ng fish pot, ano ba? Kwento nyo nga po yun. Nag-rent ako ng fish pan sa Hagunoy. Kaya lang, hindi naging successful. Kaya dito ako bumagsak. Balik ako. Ano yung kwento ng ano na yun? Yung kwento ng fish pan yun na yun? Eh, naabot ako ng mga fish kill, tapos dahil sa mga maduming tubig ba, pollution. Inabot ko na yung water pollution ng Hagunoy. So, nakakamatay isda, tapos kalaban mo yung weather, bagyuhan, high tide, maapaw yung fish pan, at sisira. So, yun ang naging cause. Kaya medyo tinangay ng agos yung aking kapital. Ibig sabihin, Nalugi ako. nalugi ka. Gano'ng kalaking nalugi mo? Halos yung kinita ko sa Saudi, Naubos lahat? pagtira naman ako ng konti, patayo ako ng bahay, tapos ito, dito ako nag-concentrate ngayon sa restaurant. Sa pagluluto? Pag-operate, yan ang aking naging fallback. Yung restaurant na to. Pero that time na nalugi ka sa pag-fish pan, ibig sabihin talaga parang hindi ka talaga sumuko sa pagnenegosyo. Oo, pag hindi ka naman kumilos, lalong walang mangyayari sa buhay mo. Pero ano yung pakiramdam mo yung time na nalugi, ubos lahat ng halos ng ipon? Malungkot. Dahil gusto mong makatulong, hindi ka nagtagumpay. So, siyempre na-frustrate ka, pero walang bumangon ka, panibago. Kung hindi ka naging successful doon sa isang area, umanap ka ng panibago. So, laban lang. Ayun lang. Ibig sabihin yung that time yung fish pan nyo, umani na, as in wala talaga natira doon. Wala, Namatay lahat. namamatayan, tapos nabubugta ba, napipigtas yung mga pilapil dahil sa malaking alon, malaking tubig. Pero that time ba nung mag-open ka ng, negosyo ka sa fish pan, meron ka na talagang background dito o wala? Wala akong masyadong background sa fish pan. Ang background ko talaga sa restaurant. Kaya lang, naging challenge sa akin yung fish pan dahil yung bahay namin sa Hagunoy, napapaligiran kami ng fish pan. So, try ako na marami rin naging successful. Kaya lang, yung inputan ko, yung masyado ng mataas ang pollution, tubig sa mga basura, at saka yung tubig na hindi na nakakalabas ng dagat, mabalik na, hindi napapalitan yung bagong tubig, yung malinis. Kaya namatay. So, yung pollution, mapatay ng isda, mapatay ng ipon. So, yun ang naging cause. Pagkalugi. Pero nung nalugi ka, that time hindi mo sinubukan na ulit-ulit ako sa ganitong negosyo, hindi alam gano'n. Nag-try din ako. Pinilit kong i-revive. Kaya lang talagang ganun pa rin. Sabihin, hindi ko swerte yung... Hindi talaga doon. Yung bang pagluluto mo, sa abroad, yun din yung trabaho mo? Actually, bago ako mag-abroad, mga 20 years ako sa hotel. Sa hotel? Manila. Sa Metro. Tapos, nang nagpunta ka ng Saudi, ano naging trabaho mo nun?
naging ano rin ako, parang nag-supervise ako ng hotel, nag-supervise ako ng housing, ng Aramco at saka ng Japanese Sumitomo Company. Tapos Aramco. Yung mga facilities nila, yan ang sinusupervise ko. Ibig sabihin, nung nag-for good ka rin sa Pilipinas, ilan yung anak mo na binuhay mo? 3. Tatlo. Lahat nun kata sa Saudi hanggang sa naging okay. Okay naman, nakagraduate naman sila na. Nakagraduate naman. Kasi importante kasi yung nakagraduate eh. No? Tayo kasi mga OFW, ang lagi nating iniisip yung for example, sa mga anak natin makagraduate sila. Tapos magkaroon ng konting pang negosyo, okay na yun eh. No? Basta makagraduate na yung mga bata, okay na yun. Yun lang naman ang iniisip natin. Ang siguro, ang maganda pagka OFW ka, isipin mong mabuti yung business na papasukan mo. Meron kasing high risk, malaki rin ang kita, Saan kita? pero high risk. Pero magkano ang nalugi mo sa fish pan? Siguro mga 7 to 8 M. Ganun kalaki? 7 to 8 M yung nalulugi? Oh, depende sa size. Grabe pala, no? Depende sa size. Malaki yung nakuha ko. 10 hectares yun, rentan ko. Tapos 7 to 8 million yung lugi mo, no? Parang siguro nung pag sa akin nangyari, parang bagsak talaga yung buong ano mo, yung parang di mo alam paano kang babawi, ano. Yung that time na Kuya Amado, nung time na bumagsak yung negosyo mo at talagang wala na talagang halos natira, ano yung naging way para bumangon ka? Ano yung ginawa mo? Ano yung iniisip mo? Mandi family mo? Ano paano? Iniisip ko yun nga, pumasok sa business na restaurant, pero siyempre na-dry ako naubusan ako ng kapital. Yung ano kong bunso si Jennifer, inassist ako, tinulungan niya ako mag-open, yung initial capital, sige na. Hanggang ito, natayo ko. Una, meron kami dyan sa mismong mapa. Pero maliit, walang parking. Ibig sabihin, ilan na yung restaurant na to? Ngayon, ito yung minamanage ko. Meron kaming maliit na install din sa food court ng Marcelo, sa may harap ng Marcelo, dito sa may Malolos Sport Complex. So magkahiwalay kami ng misis ko. Siya doon, dito naman ako. Talagang negosyo sa pagluluto. No? Tiyaga-tiyaga lang. Tiyaga. Pero kumusta po ang negosyo niyo sa pag-restaurant? Sa restaurant, ito kasi medyo nakadepende ka sa school. Pagkabakasyon, tahimik lang siya. Mahina talaga. Oo. Pero pag kami... ibig sabihin malapit dito sa eskwelahan. Ito, BSU to. Okay. BSU, yung Kaya, Brooklyn State University. ibig sabihin lahat ng mga estudyante dito talaga kumakain. Ay, marami akong nagiging parokyano, Na student. pagka may pasok talaga. So, Ibig sabihin pagka sa mga ordinaryong araw may pasok niyan, puno talaga yan. ano po po nun? Puno naman. E di pagod. Pagod. Pagka bakasyon, kasi ito nagkaroon ng mga pagbabago yung schedule ng bakasyon. Naging 2 months nang mahigit ito. Tapos nasa bayan pa ng calamity. Typhoon, Maapektuhan. Sa pag-negosyo kasi hindi naman laging malakas. Minsan mahina. Tapos kapag mahina, syempre iisip ka ng gimmick kung paano ka pupuntahan. Pero nakita ko kasi sa mga mga menu nyo, mura. Oo. Affordable yung pagkain nila dito. Tapos masarap kasi kumain kami, yung mga niluto niya, lalo-lalo na yung pusit na may gata, ang sarap nun. Tapos merong crispy pata. Sobrang sarap nun. Kaya siguro pinupuntahan din yung restaurant niyo. Pero ano ang pinakamahirap na experience mo dito yung pagre-restaurant? Ayan, yung pagka may mga calamity, siyempre hindi mo alam kung kailan lalo na ito, medyo mabagal bumaba ang tubig dito. Wala talagang pupunta pa. Wala kang income, Yung expenses mo, kasi may pinapasahod ka. sahod ka, may rent ka ng place. Pero yung place na to, ibig sabihin, okay naman sa yung sa kinikita. Talagang nakukuha naman. Kaya lang talagang
tututukan mo dahil ang bilis magbago ng presyo ng mga bilihin sa market. Minsan, mahal talaga, ano? Hindi ka naman makapagbago ng menu every month. Kailangan steady ka. So, challenging talaga. So-source ka ng saan makakabili ng mura. Tapos yung ano yung offer mo mag-match doon sa budget ng estudyante. Yan ang mga challenge ng restaurant. Depende sa market. Pero di ba ikaw na sabi mo sa akin na pagtapos mo na yung mga anak mo, ayaw mo pa mag-stop na sa pagnenegosyo niyo, mamumuhay ka na simple, o hindi sana yung katawan mo? Ano? Hinahanap ng katawan mo. Tsaka pagka nasa bahay ka, parang hindi ka na-challenge. Parang gusto mo matulog, kakain ka, papahinga ka. Hindi ka na-exercise. Hindi, exercise. Ito, gumagana yung physical mo, yung mental mo. So, ang feeling ko nakakatulong sa health. Pero yung pagod, halimbawa, napakaraming estudyante, punong-puno yan, hindi ka na makagalaw sa ano. Ano yung, hindi ka ba nagsasabi na parang pagod na ako sa pagkatrabaho, ayoko na, parang hayaan ko na sa mga anak ko, paano? So, yung sobrang daming mga... Pagka sarili mo ang negosyo, parang hindi ka napapagod. Lalo na yung maraming tao. Lalo ka na-expired kumilos. Inspired na kumilos, pag ano. Tsaka yun siguro ang nagpapalakas sa akin dahil nakikita mo na kailangan kang kumilos. Kailangan kumilos. Pero yung mga anak mo, ano yung mga natapos sa anak mo? Yung isa, HRA, nag-abroad din yun. Dalawa nag-abroad ko eh. Isa nasa Singapore pa siya. Isa galing ng Dubai. At saka yung isa Yung dito. isa, ano yan, IT. IT. Yes, siya dito sa Manila. Kaya ang kasama na kami magkapit-bahay. Oo, kasi yun ang mahalaga, talaga nakapagtapos sa pag-aaral yung mga anak. Pero siya, nakapagtapos yung mga anak niya, patuloy pa rin siya sa pagnenegosyo. Pero nakita ko kasi kanina, nung kumakain kami, ang sarap na pagkain talaga nila dito. Affordable, at saka bukod sa affordable, yung mapipil mo talaga na parang nasa bahay lang. Yung mga lutong pagkain, yung pakbet, yan. Tapos yung pusit, yun. Pero kayo po, ano pang maipapayo nyo sa mga OFW na malakas ang katawan at kaya pang magtrabaho? Kasi pagka umidad ka na, uwi ka na talaga sa Pilipinas kahit anong mangyari. No? Ikaw, bilang isang OFW before, ano yung maipapayo mo sa mga nag-a-abroad pagdating sa financial? Number one, pagka kasi nag-abroad ka, nakita ka, malakas ang kita mo. Siyempre sumasabay ang expenses eh. Pero dapat maging handa ka rin sa kinabukasan. Huwag yung katawan mo, hindi habang panahon malakas eh. Hindi mo rin alam kung kailan magkakaroon ng emergency. Swerte ka pagka hindi ka nagkakasakit. At kung magkasakit ka at wala kang ipon, para kang kawawa. Alam mo naman sa Pilipinas, ang pagpapadoktor, napakamahal. So, kailangan alagaan mo yung sarili mo. At yung paghahawak ng pera, sabihin dapat maging marunong ka, matuto kang magtabi. Pagpasok sa negosyo, number one, pag-aralan mo mabuti. Kasi yun yung naging ano mo no? Kumbaga, dati, yung pagpipisman mo, hindi mo inaral, pumasok ka sa ganung negosyo, hindi mo pinag-aralan. Kaya bumagsak ka. Kailangan pag-aralan mo at yung alam mo talaga. Alam mo talaga. Hindi mo pwedeng umasa sa iba. Umasa sa iba. Kasi, base sa mga kwento mo yung sa pagluluto talaga, doon ka talaga Kaya siguro naging successful itong pagre-restaurant dahil din sa kung ano yung gusto mo talagang gawin. Tsaka ito kasi yung expertise ko, yung operation ng restaurant. Restaurant. Manila kasi, 20 years ako nag-work sa hotel, palipat-lipat na hotel. So, nagpanibago ko ng linya na hindi ko naman expertise. Mahirap pala yung... Mahirap, oo. Pagka hindi mo talaga pinag-aralan mabuti. So, sa bagay, kasi ako, before talaga, wala naman ako alam sa construction, tapos di ko alam ba't napunta ako dito. Ang dapat talaga aaralin mo lang kung ano yung mga dapat gawin. So, hanggang ngayon, nasa process kasi yung learning Hindi yung kagad natutunan mo, yun na yun. Hindi. Everyday mayroong pagbabago. Kaya yun yung dapat nating matutunan. So sa mga nagbabalak na magnegosyo, alamin natin kung ano ang dapat natin na gawin at pag-aralan talagang mabuti.
Ayun ang importante. So ayun po mga amigo, nakausap na po natin si Kuya Amado, ang may-ari ng Amadeus Garden dito po sa Bulacan. So pag napasyal po kayo dito sa Bulacan, ang address po nito ay Sa Potenciano Street, dito sa Mohon. Likod lang kami ng BSU, Bulacan State University. So ayun po mga Malapit lang. ayun po. So ayun po mga amigo, punta po kayo dito at try niyo po yung kanilang mga pagkain at for sure mabubusog po kayo. At sabi nga ni Kuya, sa pagnenegosyo, dapat talaga gusto mo yung ginagawa. Gusto mo yung ginagawa mo at kung saan ka masaya, yun naman ang dapat natin gawin. Sa mga OFW, mag-ipon po at hindi abang buhay, tayo ay malakas. So, ayun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode na ito at ang galing ni Kuya Amado. Salamat po mga amigo at God bless po.